May idedebang tayong ideology na itinuturo ng halos karamihan ng mga lalaking influencers na nasa self-improvement at dating topic. Napansin mo ba, karamihan sa mga lalaking nagtuturo ng mga dating tips or advices, sinisisi nila yung babae. Pinalalabas nila na babae ang problema pagdating sa dating. May katotohanan naman yung iba dyan, pero may mas malalim, mas dark at mas traumatic na pinanghuhugutan ng mga advices itong mga lalaking ito. At yun ang hindi nyo napapansin. Baka mamaya, hindi na pala advice ang pinakikinggan nyo. Traumatic experience na pala na sa inyo ibinabato. Naunawaan mo ba yan? Ginagawa ka na palang tambakan ng trauma nila. At hindi nila yan sasabihin sa'yo. Ako lang ang magmumulat sa'yo niyan dahil sa dami ng may malalaking bibig dyan at mga naggagaling-galingan, ako lang ang may kakayahang magpaliwanag sa'yo nito. Alam mo bang hindi lahat ng advice na galing sa kapwa mo lalaki ay para sa ikabubuti mo? Yung iba dyan, galing sa sugat nila sa nakaraan, sa insecurity nila na hindi nila maharap o galing sa bitterness na dahilan ng kanilang galit. At ang mas matindi dito, ipinapasa nila yun sa'yo at pinalalabas na iyon ang katotohanan. This video might hurt you, hindi dahil ipagtatanggol ko ang mga babae, kundi dahil sisirain natin ang ilusyon na ginagamit ng maraming lalaki para takasan ng sarili nilang pagkakamali na isinisisi nila sa ibang tao. At hindi lahat makakaintindi nito, lalo na yung mga lalaking na brainwash na at sinisip-sip na yung puwet ng mga idol nila. Ibubunyag ko sa'yo rito kung bakit ang mga anti-women advice na naririnig mo ay kadalasang galing lang sa lalaking broken at hindi nakamove on. Malalaman mo kung paano ka niloloko ng ganitong mindset, kung paano ka nito pinapahina nang hindi mo napapansin, at kung hindi mo ito titigilan, ikaw na ang susunod na lalaki na magpapasa ng parehong toxicity sa iba. Pero kung kaya mong harapin ang katotohanan, mag-like ka na at mag-subscribe dahil hindi ito para sa mga pekeng lalaki. Hindi lahat ng advice ay totoong wisdom. Minsan, karamihan dyan ay traumatic experience lang, bunga ng sarili nilang katangahan. May mga lalaking nasaktan, niloko, ginamit, iniwan, at sa halip na ayusin ang sarili nila, bumuo sila ng paniniwala na lahat ng babae pare-pareho dahil bitter sila. Maging lohikal nga tayo dito. Kung may isang lalaki na nasaktan ng isang babae, automatic ba ibig sabihin nun na lahat ng babae ganon? O baka naman may mali lang sa pagpili nitong tatanga-tangang lalaking ito? Baka may red flags na hindi niya pinansin. Baka pumasok siya sa relasyon na hindi pa siya handa. Kaso hindi. Mas madali kasing sisihin ng ibang tao kaysa aminin na nagkamali ka, hindi ba? Mas madaling sabihin na lahat sila ay ganito kaysa aminin mo na tatanga-tanga ka lang talaga sa mga desisyon mo sa buhay. At ngayon, dahil hindi niya kayang dalhin ang responsibilidad, ipapasa niya sa iyo ang galit niya na kesyo advice daw ang tawag dun. At ikaw naman, dahil kulang ka sa experience at isa ka ring tanga na kahit anong sabihin sa iyo ay maniniwala ka. Maniniwala ka nga. Dalawa na kayo ngayong tanga at parami pa kayo ng parami. Parang networking lang pero para lang sa mga tanga. Real talk lakan, ang mahinang lalaki, kailangan niya ng kaaway para maramdaman niyang malakas siya. Nasusundan mo yan. At sino ang pinakamadaling gawing kaaway? Siyempre babae. Kaya pansinin mo ang mga dating tips niyan. Laging babae ang kontrabida sa mga kwento niya. Ngunit kung talagang malakas kang lalaki, kailangan mo ba talagang iwasan ng babae para hindi ka masira?
Kung matibay ka, kailangan mo bang i-demonize ang babae para maging safe ka? O baka mahina ka lang talaga kaya ka natatakot? Makinig ka, ang tunay na malakas na lalaki kaya niyang makipag-interact sa kahit anong klase ng tao nang hindi nawawala ang kontrol niya. Pero ang mahihina, kailangan niyang umiwas, kailangan niyang manisi, kailangan niyang gumawa ng narrative na lahat sila ay masama para hindi niya harapin ang sarili niyang kahinaan. Hindi ka pinapalakas ng pagiging hateful mo, tanga. Pinapakita lang nito kung saan ka mahina. Ito ang pinakamasakit at kung maririnig ito ng mga dapat makarinig, durog ang ego niyan. Dahil ang totoo, hindi ka naman basta-basta napupunta sa maling babae. Pinipili mong mapunta dyan, hindi dahil gusto mo, kundi dahil iyon ang kaya mong itolerate. Kung insecure ka, maatra ka sa babaeng nagbibigay ng validation kahit toxic ito. Kung wala kang boundaries, maaatra ka sa babaeng tatapak-tapakan ka. Kung wala kang standards, kahit sino, papasukin mo yan. Kahit pakangkang at walang substance ang pagkababae. Sino ngayon ang mali? Tanga ka kasi. Ang galing mo lang manisi, pero bulag ka sa sarili mong katangahan. Tapos ang lakas mong magbigay ng advice sa mga kalalakihan. Yung advice mo, bunga lang naman ang bobong desisyon mo sa buhay. Igagaya mo ba sila sa'yo na tanga? Alam mo ba na mas madaling magalit kaysa mag-grow? Mas madaling sisihin ng babae kaysa ayusin ang sarili mo. Mas madaling mag-post ng rant kaysa mag-build ng value. Habang ang ibang lalaki ay busy mag-improve, kayong mga tanga, busy mang-hate, busy sa comment section, busy sa pagja-generalize, busy sa pagbuo ng ideolohiya laban sa babae. Pero kapag tinanong mo sila, anong naitulong niyan sa buhay mo? Yumaman ka ba? Lumakas ka ba? Nagkaroon ka ba ng disiplina? Nagkaroon ka ba ng peace? O lalo ka lang naging bitter? Makinig ka lakan. Bitterness is not strength. Hate is not power. At kung ang identity mo ay nakabase sa kung gaano mo ka-hate ang mga kababaihan, bading kang hayop ka. Ito ang difference ng lalaking may utak at lalaking may trauma. Ang lalaking may trauma, lahat ng babae, pare-pareho sa paningin niya. Ngunit ang lalaking may discernment, marunong makakita ng difference. Nakakakita yan ng red flags, nakakakita ng character, nakakakita ng intention. Dahil hindi siya nagja-generalize, nag-a-analyze siya. Hindi siya galit, hindi siya bitter, matalino siya. Kaya kung gusto mong wag mapunta sa maling babae, hindi mo kailangang iwasan ang lahat. Kailangan mong matutong pumili because selection is a skill. At kung hindi mo ito aaralin, magiging biktima ka ng sarili mong emotions at katangahan. Makinig ka lakan. Sinasabi ko sa iyo ito dahil gusto kong maging matalino ka at hindi ka magaya sa mga lalaki dyan na walang substance ang pagkatao. Tandaan mo, hindi porket lalaki ang nagsabi, tama na agad. Dahil maraming lalaki ang nagsasalita online, pero hindi lahat may direksyon, hindi lahat may disiplina, hindi lahat may result, hindi lahat may totoong talino, at hindi lahat may wisdom. Karamihan dyan, views lang ang habol, exposure lang ang habol, engagement lang ang habol, kaya kung ano-anong basura ang pinagsasasabi para mapansin lang. Kaya bago ka makinig, itanong mo muna ito. Anong klaseng pag-iisip ba mayroon ng lalaking ito? May sense bang sinasabi niya o rage baiting lang? May substance ba ang pagkatao nito o views at engagement lang ang habol niya? May totoong aral ka bang mapupulot? O puro galit lang, puro rant lang, puro bitterness lang, tapos puro traumatic experience lang na pinoproject sa inyo para daw kaawaan nyo siya nang magkaroon siya ng kakampi? Nakakadiri. Isip batang tarentahin na wala pa ring direksyon ang buhay at miserabling single na malungkot ang buhay tapos tigang pa sa tahong kaya mainit ang ulo.
At kung ganyang lalaki ang pinakikinggan mo, ganyan din ang kahihinatnan mo. Naunawaan mo ba yan? Hindi ka dapat basta sumunod. Dapat marunong kang pumili kung sino ang pakikinggan mo, dahil ang maling boses dadalhin ka niyan sa maling direksyon, at ang maling direksyon dadalhin ka niyan sa maling babae. Paulit-ulit hanggat hindi ka natututo. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig dyan, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, Lakan.